Isang inosenteng lalaki ang nakulong dahil sa pagpatay. Tumagal ng 30 years bago nahanap ang totoong serial killer. Sa pagitan ng 1986 at 1991 ay 10 kababaihan ang pinaslang sa isang mabukid na lugar sa bansang South Korea. Dahil sa panggigipit ng publiko na hanapin ang pumatay, ay inaresto ng pulisya ang isang batang welder na gumugol ng 2 dekada sa bilangguan at pagkatapos ay muling sumalakay ang killer. May kwento sa likod kung bakit sinasabit ni Yoon Sung-yo ang 2 orasan sa kanyang tahanan. Isang kwento na sumasaklaw sa 30 taon. Sa katunayan, ito ay tungkol sa nakakagulat na pagkakuha ng hustisya laban sa isang tao at sa mga pagkakamaling nagnakaw sa kanya ng kanyang kalayaan. Tumigil ang oras nang siya ay arestuhin at itinapon sa bilangguan noong 1989 para sa isang pagpatay na hindi niya ginawa. Siya ay 20 taong gulang noon. Kung ikaw ay isang bilanggo at ang mga kapulisan ay may matagpo ang orasan sa iyo, ikaw ay parurusahan. Kaya naman sa loob ng 20 taon ay walang nakitang orasan si Yoon. Kaya naman ngayon sa kanyang paglaya ay 2 na ang orasan niya. Ang Hwaseong ay isang bukiri na lugar sa South Korea na niyanig ng mga sunod-sunod na pagpatay mula 1986. Ang mga biktima ay pawang mga kabataang kababaihan hanggang 70s. Lahat ay ginahasa at sinakal gamit ang kanilang mga damit. Mga damit tulad ng medyas at damit na panloob o underwear na siyang nagpakilala bilang pirma ng killer. Pagkatapos noong September 1988 ay pinatay ang dalagitang si Park Sang-hee. Hindi tulad ng mga nakaraang kaso kung saan ang mga biktima ay pinatay sa labas, ang 14 na taong gulang na estudyante ay natagpuan sa kanyang kama. Ginahasa at sinakal gamit ang kanyang sariling damit. Ang killer ay naging mas bastos dahil pumasok ito sa bahay ng biktima sa unang pagkakataon. Ang kaso na ito na gumulat sa buong bansa ay ang ika-8 sa loob lamang ng 2 taon. Sa ilalim ng panggigipit ng mga tao sa pulisya na gumawa ng masusing investigasyon, ay walang matibay na dahilan para iugnay nila si Yoon sa kaso ng krimen. Gayunpaman pagkatapos ng 3 araw na interogasyon kung saan hindi siya pinapatulog at patuloy na sinasaktan ay umamin si Yoon. Nang masintensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong ay walang naniniwalang inosente siya. Sinabi niya na isang anino ang patuloy na bumabalot sa kanya. Kahit na siya ay pinalaya noong taong 2009 para sa isang parol ay natatakot pa rin siya. Makalipas lamang ang isang dekada noong 2019, isang hindi kapanipaniwalang tagumpay ang humantong sa paglabas niya ng korte bilang isang tunay na malayang tao at inosente sa mata ng mundo. Ang unang biktima ay isang 71 taong gulang na babae. Noong umaga ng September 1986 ay lumabas siya upang bumili ng repolyo. Ngunit hindi na siya nakabalik para umuwi. Ang kanyang bangkay ay natagpuan ng kanyang mga kaanak pagkaraan ng ilang araw. Noong panahong yon ay hindi gaanong napagtuunan ng pansin ng krimen. 3 pulis lamang ang itinalaga sa kaso para mag-imbestiga. Dahil nangyari ito malapit sa pinakaimportanteng pambansang kaganapan noong panahong yon. At yon ang pagbubukas ng 1986 Asian Games. Sabi ng criminologist na si Mr. Yong Kyun-yong, ang karamihan sa mga departamento ng pulisya sa buong bansa ay na-deploy upang palakasin ang seguridad sa Seoul dahil sa mga banta mula sa North Korea. At napakakaunting mga tauhan ng pulisya ang natira. At ang 3 detective ang itinalaga sa lugar ng nangyaring krimen, kaya hirap na matunton ang suspek. Ngunit sa paglipas ng mga buwan ay mas maraming babae ang nawala. Ang sumunod na biktima ay ang mga nakababatang babae na nawala habang naglalakad pa uwi sa gabi. Ang kanilang mga katawan ay wala ng buhay na natagpuan pagkaraan ng ilang araw na sinakal gamit ang sarili nilang damit. Nagsimulang matakot ang mga residente para sa kanilang kaligtasan ng mga panahong yon. Ang Hwaseong ay isang bukid rin, bulubunduking lugar na puno ng mga palayan, mabukid at kagubatan. Walang ganong mga tao ang nakatira doon. Noong mga panahong yon ay kakaunti lamang ang mga ruta ng bus, kaya hindi katakataka na makita ang mga babae na naglalakad mag-isa sa tabi ng palayan habang pauwi mula sa hintuan ng bus na malayo sa kanilang mga tirahan. Pero dahil sa nangyayaring krimen ay wala ng babaeng umuwi ng gabi. Ayon sa mga residente ng Hwaseong na si Lee, ay nahumaling siyang umuwi bago kumagat ang dilim. Siya ay 20 taong gulang noong mga panahon ng pagpatay.
Di umano ay sinabi niyang hindi maalis sa kanyang isip na ang mga tao ay nabubuhay sa takot sa lahat ng oras. Ang mga alingangaw ng balita ay mabilis na kumakalat at galit na galit. Ayon pa sa isang residenteng si Shin, ay pinapatay lamang ng killer ang mga nakasuot ng pulang damit. Ang mga kababaihan ay hindi maaaring lumabas sa gabi o magsuot ng pulang damit. At nagtayo pa ang mga taga roon ng panakot bilang anting-anting upang itakwil ang killer. Sa pagsapit ng January 1987 ay natagpuan ang ikalimang biktima, ang bangkay ng isang teenager na babae na bumaba ng bus at naglakad pauwi ng gabing-gabi. At ng mga panahong yon, napag-isip-isip ng mga pulis na nakikipag-ugnayan sa kanila ang killer, na para bang inaasar sila. Lahat ng kaso ay nangyari sa loob ng 2 kilometrong layo. At sa wakas ay nagbukas sila ng isang malawakang pag-iimbestiga. Maraming pulis ang ipinadala mula sa Seoul at sa ibang bahagi ng lalawigan ng Gyeonggi upang ayusin ang kaso. Sa kabuuan, mahigit 1.8 milyong pulis ang nagtrabaho sa kaso. Sa mga oras na yon, ang South Korea ay walang kapasidad na magsagawa ng isang DNA test. Ayon sa isang forensic pathologist mula sa Seoul National University College of Medicine na si Dr. Yoo Song-ho, ang uri di umano ng dugo ay ang tanging sandata sa panghuli sa isang kriminal. Natukay ng pulisya na may blood type B ang suspek, at yun ang kanilang batayan sa paghuli sa suspek. Sa huli, mahigit 20,000 na mga kalalakihan ang inimbestigahan, halos lahat ng lalaki sa rehiyon. At mukhang katotowa ang ginawa ng mga pulis. Ito ay katulad ng paghahagis ng lambat at umaasang mahuli ang isang random ng mga isda na hindi nakakatulong sa pagtukoy kung sino ang may sala. Halos lahat ay kailangang kolektahin bilang ebidensya. Kahit ano ay makakatulong dahil wala silang alam. Nangolekta sila ng mga sample mula sa lahat, buhok sa katawan, laway at sample ng mga dugo. Ngunit kulang sila sa kagamitan o teknolohiya upang masuri na maayos ang mga sample. Maging ang mga fingerprint ay mano-manong inihahambing sa pamamagitan lamang ng mga mata ng tao. Noon malinaw na sa mga investigador na ang killer ay isang matalinong psychopath. Ginawa niyang napakahirap sa mga pulis na subaybayan siya sa pamamagitan ng pag-iiwan ng kaunting ebidensya. At kung ang kriminal ay hindi matalino, ay hindi siya makakalusot sa mga eksena ng krimen sa ganong paraan. Gayunpaman, mayroong mga ilang pahiwatig noong November 1986. Isang babae ang nakatakas matapos siyang igapos habang abala ang killer sa pagkalkal sa kanyang pitaka, kung saan nakapagbigay siya ng sapat na ebidensya para makagawa ng facial composite ang mga pulis. Hinanap nila ang isang lalaking nasa edad 20s, balingkinitan at maikli ang buhok at singkit ang mga mata. Ngunit nagpatuloy pa din ang pagpatay, kaya tumindi ang pressure sa mga investigador na hanapin ang killer. Pagkatapos ng September 1988, ang teenager na estudyante na si Park ang naging ika-8 biktima. Nagkagulo ang buong bansa at naging trauma para sa mga kababaihan ang mga krimen. Ang mga tao ay patuloy na pinapressure ang mga kapulisan. Sinasabi nilang walang ginagawa ang mga pulis para mahuli ang killer. Pati ang ilang mga organisasyon ng balita ay partikular na kritikal sa pulisya. Nagkaroon pa nga ng pressure na magbitiw sa pwesto ang ilang pulis tuwing nabibigo silang mahuli ang killer. Ayon sa isang source, nagsimulang maghanap ang mga pulis na madaling puntiryahin sa lugar o kung sino mang posibleng gumawa ng krimen. Si Yoon Sung-yo ay 20 taong gulang na naninirahan sa lugar ng Waseyong. Nagtatrabaho sa paghuhulma ng kagamitan na pangbukid. Siya ay may kapansanan na nakuha mula sa kanyang pagkabata dahil sa polio. Kailangan niyang huminto sa pag-aaral matapos na mamatay ang kanyang ina sa isang aksidente sa sasakyan. Ang pamilya ni Yoon ay sobrang napakahirap. Nang mamatay ang kanyang ina ay walang may kayang pag-aralin siya, kaya napilitan siyang magtrabaho ng maaga. Natagpuan ng pulisya ang 8 hibla ng buhok sa silid ng biktima ni si Park Sang-hee, ang ika-8 sa mga biktima, at nalaman nilang hindi pababa sa 3 sa mga hibla ng buhok ay mula sa isang taong may blood type B. Mayroon ding mga mabibigat na metal na natagpuan sa mga buhok. Naniniwala ang mga kapulisan na ang pagkakaroon ng mabibigat na metal sa buhok ay magiging isang bagay na mabigat na ebidensya. Samantala si Yoon na isang welder ay angkop sa nakalap na ebidensya. Ang mga bakas ng titanium ay isang material na kadalasang ginagamit sa paghihinang ng bakal, na natagpuan sa kanyang mga buhok sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa katawan niya.
naniniwala ang pulisya na may galit siya sa mga babae dahil sa kanyang kapansanan. Naalala pa ni Yoon ang araw nang dinampot siya ng mga kapulisan. Madumi ang kanyang mga mukha mula sa araw ng kanyang trabaho. At susubo na sana siya ng kanin sa kanyang bibig. Nang naramdaman niyang may dumampi sa kanyang kamay, dumating ang mga pulis at siya pa ang nagyaya sa mga pulis na imbitahan siya. At inaakala niya na babalik siya para kumain, pero hindi na siya nakabalik pa. Kilala ni Yoon ang ilan sa mga kaibigan ng biktima na si Park Sang-hee. Ngunit hindi niya ito kilala ng personal at hindi pa siya nakakapasok sa loob ng bahay nito. Siya ay tinanong at pinilit ng mga kapulisan na maglupasay at tumayo ng 1 o 2 oras. Pagkatapos ay sisipain siya. Hindi siya binigyan ng pagkain at hindi pinayagang matulog. Paulit-ulit niyang itinanong sa kanya ang parehong mga tanong. Iginiit na gusto niya ang biktima at gusto niya itong gahasain. Nagpatuloy ang mga pagpapahirap sa kanya sa loob ng 3 araw. Pumasok pa sa kanyang isip na mas madali sana kung mamatay na lang siya. Dahil kung patay na siya, hindi na niya mararamdaman pa ang mga sakit. Dahil sa sobrang hirap na dinanas niya, ay napilitan siyang umamin. May naalala siyang sinulat ngunit hindi niya matandaan kung ano ang kanyang sinulat. Nagpatawag ang pulisya ng isang friends conference noong July 28, 1989, kung saan ay inulit niya ang kanyang mga pag-amin sa harap ng kamera. Di umano ay natapos niya ang kanyang trabaho noong araw na yon, kasama ang kanyang mga kaibigan, at siya'y binubuli ng mga ito. So naglibot-libot daw siya at ang bahay ni Park ang napagpasyahan niyang pasukin dahil naging emosyonal daw siya tungkol sa pagbubuli. Kaya ginawa niya ang mga bagay na yon sa biktimang si Park Sang-hee. Sa kamera ay nanatiling nakababa ang ulo ni Yoon sa buong oras. Mukha siyang miserable at pagod kung titignan mong mabuti ang kanyang mga larawan. May isip mo kung ano ang pinagdadaanan niya. Sa mga panahong yon, ang mga tuldok ay hindi kumukonekta. Inakusahan siya ng pulis na umakyat sa pader sa kalagitnaan ng gabi para makapasok sa kwarto ng batang babae na si Park. Ngunit imposibleng magawa niya yon dahil sa kanyang kapansanan. Napakahirap para kay Yoon na hubaran at pigilan ang batang babae na lalaban. Ang pag-uugali ng kriminal na matapos manggahasa at pumatay ay malayo sa pinapakita ni Yoon na pag-uugali. Sa huli ay lumilitaw na si Yoon at ang kriminal ay walang iba kundi ang katotohanan na pareho silang lalaki. Ngunit bakit nga ba umamin si Yoon? May nakapagsabi na mayroong ilang mga katangian ng mga taong umaamin sa krimen kahit na sila ay inosente. Yung mga taong may kapansanan sa pag-iisip o pisikal o mga taong may hina tulad ni Yoon. Noong 1980s, ang mga pagsisiyasat ay nakasentro sa pag-amin. Kung ang isang suspek ay umamin sa isang krimen, ang mga pag-iimbestiga ay mabilis na natatapos. Kahit na walang sapat na ebidensya, mapapatunayang nagkasala siya. Hindi lang si Yoon ang nahaharap sa maling akusasyon at pamimilit sa pag-amin sa panahon ng investigasyon. Noong December 1990, isang 19 na taong gulang na lalaki na may apelyidong Yoon ang umamin sa isa sa mga pagpatay. Ngunit biglang binawi niya ang pag-amin sa panahon ng reenactment ng krimen. At kalaunan ay nabunyag na siya ay pinilit sa isang maling pag-amin sa pamamagitan ng mga pagbabanta at torture sa kamay ng mga pulis, kabilang ang pagkukuryente. Ang kapatid ni Yoon noong 2021 ay nagsabi na hindi na niya kayang mamuhay ng normal pagkatapos na nangyari sa kanya. Namatay si Yoon sa cancer sa edad na 27. Siya ay kabilang sa ilang mga tao na tinatarget ng mga investigador na sinusubukang isara ang kaso. 4 sa kanila ay namatay na maglaon sa pamamagitan ng pagpapakamatay. At ayon sa isang opisyal, ang taga-usig sa paglilitis ni Yoon ay dapat na iginiit na ibasura ang kaso kung walang napatunayang malakas na ebidensya na ipinakita. Ngunit hindi nila ginawa. Itinuturing isa itong pinakamalubhang pagkakamali sa kasaysayan ng pag-iimbestiga sa Korea. Sa kulungan ay naging numero na lang si Yoon. Hindi na siya ang dating si Yoon Sung-yo. Dahil sa kanilang bansa, ang lahat ng bilanggo ay tinatawag na lang sa pangalang numero. Habang si Yoon ay nanatili sa kulungan, ay may nangyaring di inaasahan. Ang 9 at 10 pagpatay, isang estudyante sa middle school at isang babaeng nasa edad 60. Pareho ng pirma ng killer, sinakal sila ng sarili nilang damit. Nagulat at natakot ang mga kapulisan dahil napagtanto nila na ang serial killer ay hindi pa nauhuli at hindi niya alam kung kailan ito muling sasalakay. Sa kabila ng pangyayari ay hindi naniniwala ang mga pulisya na inosente si Yoon. Iniisip nila na merong gumaya sa ginawa niyang krimen.
Pagkatapos ng 33 taon, sa isang nakakagulat na anunsyo noong 2019, ay sinabi ng pulisya na natukoy na nila ang Hwaseyong serial killer, isang lalaki na may pangalang Lee Chun-jae, na nagsisilbi na ng habambuhay na sentensya sa kulungan para sa kasong pagpatay at panggagahasa sa kanyang hipag sa lugar ng Busan. Humantong sa isang pambihirang tagumpay pagkatapos ng 33 taon ang mga pag-unlad sa forensic science, partikular sa DNA application at recovery kasama ang pagkakaroon ng criminal database. Sa pag-amin ni Lee ay buo niyang kinuwento ang mga pagpatay sa Hwaseyong. Noong January 1986, si Lee ay 23 taong gulang nang pinalabas mula sa kanyang mandatoryong serbisyo militar. Noong September ng taong yun ay pinatay niya ang 72 taong gulang na babae na ang kanyang unang biktima. Matapos ang ika-10 pagpatay noong April 1991 ay tumigil ang pagpatay. Nagpakasal si Lee noong July ng taong yon at naging isang ama. Noong 1994 matapos siyang iwan ng kanyang asawa ay ginahasa at pinatay ni Lee ang kanyang hipag na nagresulta sa habambuhay na sentensya. Si Lee ay nanatili sa likod ng mga rehas mula noon. Matapos na matukoy ng pagsusuri ng DNA na siya ang most wanted serial killer ng bansa, ay umamin si Lee sa 14 na pagpatay, kabilang ang mga pagpatay sa Hwaseyong, at mga 30 panggagahasa at pagtatangkang panggagahasa, na marami sa ito ay na-verify ng mga otoridad. Inamin ni Lee ang isang kaso ng pagpatay mula September 16, 1988, na noong una ay naisip na ika-8 kaso sa Hwaseyong killings, ngunit kalaunan ay napagpasiyahan ng isang copycat crime. Ito ay humantong sa maling paghatol at pagkakakulong kay Yoon Sung-yo na gumugol ng 20 taon sa bilangguan. Kinumpirma ng mga follow-up na pagsisiyasat ang pagkakaroon ng DNA ni Lee sa ebidensyang nakolekta mula sa 5 sa 14 na pagpatay. Nagbigay sila ng specific na impormasyon na tanging ang salarin lamang ang makakaalam, kabilang ang layout ng pinangyarihan ng krimen at kung paano hinubaran ng biktima. Napag-alaman na si Lee ay blood type O, hindi blood type B, gaya ng natukoy ng mga naunang pag-iimbestiga. Ang pagkakamali na nalaman na nagmula sa maling pagsusuri o sample na nakontaminasyon ay humantong sa kabiguan na makilala si Lee bilang salarin. Sa katunayan, nauna nang hindi kasama si Lee sa listahan ng mga suspek batay sa uri ng kanyang dugo. Ang nag-iisang pinakamalaking pagkakamali sa panahon ng pagsisiyasat ay ang katotohanang natukoy nila ang maling uri ng dugo. Noong 2020 ay opisyal na isinara ng polisiya ang kaso ng tinatawag ngayong serial killings ni Lee Chun-jae. Para sa killer, walang ganong nagbago dahil magpapatuloy ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa likod ng mga rehas. Si Yoon ang totoong buhay na individual na maling nahatulan sa pagpatay ng case number 8 na nagsabi na siya ay tinorture ng mga investigador upang umamin. Matapos kumpirmahin ng pulisya noong 2020 na si Lee ang tunay na may kasalanan, nagsagawa ng muling paglilitis at nilinaw ng korte si Yoon sa lahat ng mga kaso. 30 years pagkatapos niyang magsilbi ng oras para sa isang krimen na hindi niya ginawa. At noong December 17, 2021 ay tuluyang idineklara ng judge na inosente si Yoon Sung-yo. Nagpalakpakan ang mga kaibigan at supporters niya at binigyan siya ng bulaklak at yakap. Ang pulisya, prosecution at ang korte ay humingi ng paumanhin kay Yoon. Ang batas ng mga limitasyon ay inalis din para sa first degree na pagpatay sa South Korea. Si Yoon ay ginawaran ng 2.5 billion won o $2.87 million bilang kabayaran mula sa gobyerno ng South Korea. Sa pagbabalik tanaw ay itinuturing niya ang sarili na biktima ng panahon ng higit sa ano paman. Hindi niya alam kung saan patungo ang kanyang buhay. Hindi din niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ngunit sa ngayon ay kontento na siya at ang tanging gusto na lang niya ay makita ang kanyang ina sa langit na nakangiti at ipinagmamalaki siya bilang inosenteng anak.